Mahalagang alalahanin natin ang mga nakalipas at kung yung mga paglubog lang ng barko ang ating pag-uusapan, hindi na tayo dapat magpakalayo-layo pa. Dito lang sa Busuanga, Palawan, 12 barko ang naninirahan ngayon sa ilalim ng karagatan. Ang isla ng Busuanga ay isa lamang sa malaparaisong lugar sa buong probinsya ng Palawan. Lingid sa kaalaman ng marami, naging malaking bahagi ang mga isla rito sa ating kasaysayan. Kung kaya't dinayo namin ang isla ng Dimakya. Sa mga turista, kilala ang isla ng Dimakya dahil sa Club Paradise, isang oras mula sa Animal Sanctuary ng Kalawit. Ngunit alam niyo ba na ang baybayin ng Dimakya ay kadalasang binibisita ng mga dugong? Tirahan din ito ng iba't ibang uri ng isda. Pawikan. At mga blue-spotted stingrays o page. At ang karagatan ng mga isla ng Busuanga, Coron at Tangat ay nagsisilbing kanlungan ng mga lumubog na barkong pangdigmaan ng mga Hapon noong taong 1944. World War II shipwreck sa mga isla ng Busuanga at Coron ang aming target. Look far. Sa ngayon ay may 12 wreckage sites na ang nadidiskubre dito sa may Busuanga area. Ang pupuntahan natin ngayon ang tinatawag na Demalanta Wreck na may lalim na 120 feet. Ito ang barko ng Kyokuzan Maru, isang cargo ship ng mga Hapon noong ikalawang digmaan. Noong panahon ng gera, nagsilbing kanlungan at taguan ang malalaking bundok ng Busuanga at Coron mula sa mga Amerikano. The Japanese already towards the end of war run low on resources, so they try to keep their resources. And while try to keep them, try to hide the ships between the many islands of Busuanga, try to be out of the U-boat attacks and other things. But the Americans unfortunately listened to their Morse codes and they heard about it, about the movement, so that's why they send up that amount of planes in the morning to attack. Matapos marinig ng mga Amerikano ang pag-uusap ng mga Hapon, agad nilang binomba ang mga barko. Ika-24 ng Setyembre taong 1944, binomba ng mga Amerikano ang 24 na barko ng mga Hapon na nagtatago sa mga kalapit isla. Yeah, this picture shows pretty clearly actually still a wing of one of the fighter planes just before starving or try to attack the anchored ships as you see them down here in the bay. 54 na taon mula noong paglubog ng Kyokuzan Maru malapit sa bayan ng Dimalanta, ito ang higanteng barko ngayon. Nananahimik sa kadiliman ng karagatan. Ako mismo ay nagulat sa laki ng barko at natakot din dahil sa ito ang aking kauna-unahang wreck dive. Kumpara sa aking mga kasamahan, ako ang baguhan. Well, it's kind of eerie. Then, from out of the blue, makikita mo siya from the top bilang parang silhouette, then you'll see the ship. Ang matayog na palo o mast ng barko ang unang sumalubong sa mga divers. Sa laki at haba nito, kinilabutan ako. They said it was a big wreck. Yeah. The biggest question you have is what visibility is going to be like. Okay. So
as we started to go down, to see the mast coming up was a big surprise. To see that it was going to be pretty good visibility. I was surprised about, once you got past the tall mast going down, just how clearly you could see, and then how good the condition of the wreck was. Ito ang unang palapag ng barko. Isang malaking butas ang aming dinaanan. Tanaw nito ay kadiliman lamang. No, I guess going inside wrecks, the closest I can think of right now would be kind of like going inside a haunted house when you were a kid. First part we came across was a hold, and to look down when you come across a wreck like that, first you come across the mast, and you follow it down, and to see the hold, one of the cargo holds, it's always a mysterious, emotional moment, I think, because it's dark down there, and your instinct is to stay away from it, but at the same time you're curious to go and see what's down there. That's true. Sa ilalim ng cargo hold ay may 3 palapag pa sa barko. Sa pangalawang palapag, natagpuan namin ang isang lumang sasakyan. Pinaniniwala ang isa sa mga unang kotse na ginawa ng Toyota. If you know something about the history, it's quite interesting. If you have, for example, a picture from the ship how it was in the past, Yeah. and then now you see it after this long time later on the ground of the sea, and it's like a coral from the outside part, because everywhere are corals, shells, many fish using it as a home, and most of people who are really interested in wreck diving, they like the penetration, Yeah. because it's very close to cave diving. Kabisado na ni Dirk Fahrenbach, German dive instructor ng Club Paradise, ang mga wreckage sites. Naniniwala si Dirk ng mga importanteng opisyal ng Japanese Army ang sakay ng barkong ito. Dahil sa bukod sa may kotse, meron din kaming natagpo ang truck sa ikatlong palapag o third deck. It was a cargo ship, but they use it as warship. There was even a gun in the back of the boat. The gun isn't there anymore. Not there anymore. There was a company picking up the propeller, the engines, and even the guns after the World War to get it as expensive iron. Noong 1960s, pinagkukuha ng isang American salvage company ang lahat ng mga makina, propeller at mga baril ng mga barko. Ngunit ang nakakabighani ay buong-buo pa rin ang Kyokuzen Maru matapos itong bombahin ng mga Amerikano. Pinaniniwala ang tumama ang bomba sa rudder sa may likuran ng barko. Ayon sa mga saksi, may 2 linggo pa bago lumubog ang Kyokuzen Maru. What happened here before? Yeah, You like part people of the used to history walk. go back. Yeah, you like know, people used to go walk into in this you. thing, and And then you kind of like imagine, what exactly, happened yeah. and what were the activities here before. That moment. Yes, exactly. So then when you get to see those, parang may mga ilaw doon parang pang for the Bumbilya. It's like, Napansin mo yun? yeah, I did. Ilaw ng Yeah. And you hear voices. I don't know. You kind of like imagine things, and it makes it more exciting. Hindi mahirap isipin na noong minsan, mga sundalo ang umakyat baba sa mga hagdanang ito. Ano kaya ang naging reaksyon nila sa pagsabog? Sa hallway, sikat ng araw na lamang ang matatanaw sa bintana ng barko. At marahil ito, ang dating control room ng kapitan, ngayon, pinamumugara ng mga batfish. Buo pa rin ang railings o ang rehas na bakod ng barko. The feeling in the beginning when you dive the first time a wreck is always very tremendous. It is such a big man-made thing, and when you then see little things like stairways, ladders, things what you have seen that people before touched, it gives the whole surrounding, the whole diving a very strange, very exciting impression. So a lot of ships. Hindi sapat ang isang dive sa malaking barko tulad ng Kyokuzen Maru na ngayon ay kilala bilang Dimalanta Wreck. Dahil sa lalim ng barko na 120 feet, hindi maaring magtagal ang diver sa ilalim. Kinakailangan namin itong sisirin ng 3 beses. Una,
Binisita namin ang stern o likuran ng barko. Pangalawa, ang mga hallways at decks ng barko. At pangatlo, ang harapan ng barko o ang tinatawag na bow. Naniniwala si Dirk Fahrenbach, dive instructor ng Club Paradise, na marami pang mga wrecks na hindi pa nadidiskubre. I hear about that there must be 2 more wrecks around this area that are still not found, and I think they are heavy, quite deep. Okay. So it's just possible for technical diving with Yeah. special gas mixes to search them. Uh-huh. It needs a lot of work. A lot of work. Hindi humihinto ang grupo ni na Dirk sa mga exploration dives. Sa 12 nadiskubring shipwrecks, isa sa mga paborito ng mga turista ay ang Concepcion Wrecks o ang barko ng Thai Maru, isang oiler ng Japanese Navy. Ito ang itsura ng Thai Maru bago binomba ng mga Amerikano ang harapan ng barko o ang bow. The Concepcion wreck is a huge oil tanker. Yeah. It's a very big ship. It's intact down there. It is partially intact. What happened is, since it was an oil tanker, they attacked it and it burned. It was actually burning for more than 2 weeks before the fuel tanks got empty. And with a huge explosion, Dahil sa masusing pagre-research, nahanap ni Gunther Bernert, isang German, ang nag-iisang litrato ng Thai Maru habang ito'y nasusunog. Paborito rin ni Gunther ang Tangat Wreck, isa ring cargo ship ng mga Hapon. the bomb smashed totally up the bridge area. Yeah. And also, as you see on the other picture, after she was burning, she had a smokestack of probably about 100 meters and This more is higher. this ship, is this ship, yeah. Sa 12 wreck sa Busuanga at Coron, iisa lamang dito ang battleship, ang Akitsushima, isang aircraft carrier. Sa tabi ng wreckage, matatagpuan din ang lumubog na barko. Ang Akitsushima ay masasabing mahirap na wreck dive. Bukod sa nakataob ito, maliliit ang mga butas at komplikado ang pagkakagawa ng barko. Delikado para sa mga baguhang divers. If you want to penetrate, there's special training for wrecks, right? And you just can't enter wrecks without a dive master or without you knowing kung may lalabasan kayo. Bukod sa pagiging dive master, naging lightman pa namin si Howard. At ang aming underwater videographer, si Gay, na dati mahilig lamang mag-dive, ngayon, taking video underwater doesn't do justice to the total experience. Okay. Which is really 360 degrees turnaround. You're limited. Parang tunnel vision, kumbaga. You can only see what's through the lens. Yes. marahil isa sa mga paboritong parte ng barko ng mga divers ay ang harapan o bow. Hindi ko maiwasang maihambing ito sa Titanic. Well, I knew when we started we were near the bow because, you know, I like held her arms and I wanted her to like go out and reach and like open your eyes, you know. Sa aking pag-iikot sa Dimalanta Wreck, kinilabutan ako sa pag-iisip na hindi pa ako pinapanganak ay narito na ang barkong ito. Dito na ito tumanda. Nakakamangha na buong-buo pa ang barko, liban sa mga mamahaling nilalaman nito. And that's part of why you do, or some people do archaeology underwater as a volunteer, is you don't want to take everything off the site. You want to leave it there and protect it so that other divers like us can go down to a wreck and it'll still be there and we can still get the same thrill of seeing something that's like here 50 years old or 200 years old. Kung kaya't wag na kayong magplanong mag-uwi ng anumang remembrance sa barko. Igalang natin ang kasaysayan at hayaan nating maranasan ng mga darating pang henerasyon ang mga barko dito. Wreck diving is one of the more exciting part what you do as a scuba diver. I think there is no diver there not at a certain point in his life wants to dive once a big wreck. I think it's one of the magic of diving. Sa bawat bahagi ng barkong aming pinuntahan, hindi mahirap isipin na dati-rati may naglakad sa mga platapormang ito. Dati-rati may mga humawak sa mga bakod na ito. Dati-rati sakay nito ang mga sundalong ang kanilang layon ay ipagtanggol ang kanilang sariling bayan. Dati-rati isang barko
nagdigmaan at kamatayan, ngayon, bahagi na ng ating kasaysayan. Nag-uulat mula sa probinsya ng Palawan. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila reporting.